I would like to advise COMELEC now, hindi ko na lang hintayin dispose of that Startmatic and look for a new one that is free of fraud. Kasi ang liberal, sabi nila, nadaya sila. Ako, sabi nila, nadaya rin. And you know, it's creating an environment of hostile attitude against that start. You have 3 years. Kakatapos lang ng eleksyon. Palitan na ninyo. Kasi it is no longer acceptable to me, to the people, and even to the congressmen who are here. Anything that promotes cheating, why are you insisting sa Smartmatic? Because bidding? Kaya yung bidding, alisin talaga ninyo yan. I'm telling you, yung boto ng Pilipino hindi na bibilang ng totoo. Sinasabi ko na sa inyo, ang tao ayaw na yung Smartmatic. And if you use that in the next election 3 years from now, I don't know what will happen. Something has got to be. Improve on the system. Stop using Smartmatic. Kasi marami na. Ayaw ko naman mag-attribute ng corruption. Kasi pabalik-balik na yan. Bakit pasigi ang Smartmatic? Hindi naman nagbibilang. Tapos na pag ganun mo, nasisira. Pag pasok mo sa buto mo, pag ang labas, picture na X-rated. Ako, si Mr. Melvin Ugnala, isang kasapi ng PACE, ang People Alliance for Plain Election. Ako po ay kumukundina sa lantarang panggagago ng COMELEC na to at ng Smartmatic sa ating bansang Pilipinas. Kaya, alugod po natin at tinututulan ang panggagago at kagaguhan na ginagawa ng ahensyang ito, na sana'y sila ang gagawa ng mabuti para sa ating bansa. Dahil sa kanila nagsisimula ang pagpili at paghalal ng manunungkulan sa ating bansang Pilipinas. Pero anong ginagawa ng COMELEC at Smartmatic na to? Lantaran po tayong ginagago at dinadambong ng ating mga boto. Kaya po bilang isang Pilipino, ako po ay nananawagan sa inyo na suportahan po natin ang indignation rally na aming ginagawa. Tumututol po kami sa panglalakas tangan at panggagago ng Smartmatic at ng COMELEC na ito. Alisin po natin ang Smartmatic sa ating bansang Pilipinas. Tayo po ang may mas higit na karapatan at higit lalakas tayong mamamayang Pilipino upang maalis po ang salot sa ating bansang Pilipinas na siyang pinag-uugatan ng korupsyon. Ito po ay walang iba kundi ang Smartmatic na ito na kinakanlong ng COMELEC na kung saan po ay may mga komisyoner po na nakikinabang sa usapin na yan. Mayroon pong mga chairman na nakikinabang sa mga usapin na yan. Dahil bakit po ginagawa nila ito sa atin mga bayan po? Natalo po ang Smartmatic sa biddings at may nanalo pong lowest. Pero ano po ang ginawa ng COMELEC? Ibinigay po ang award sa Smartmatic at disqualified ang nanalo. Ito po ay lantarang panggagago at pandarambong
sa ating karapatan. Kaya tayo po'y nananawagan na alisin po ang Smartmatic, i-abolish po ang Smartmatic dito sa bansang Pilipinas upang sa ganon makapaghalal po tayo ng mga taong karapat-dapat para sa ating bansang Pilipinas na siyang manunungkulan upang iangat ang industriya, ang kaginhawahan ng bawat Pilipino. Hindi po katulad ng mga taong naupo sa ngayon na inihalal po ng manandarambong na kumpanyang ito. Walang iba kundi ang Smartmatic at kasabwat po ang ilang tao dyan sa Comelec. Nananawagan po ang busis ng ordinaryong Pilipino na suportahan po natin at alisin po natin ang Smartmatic dito sa bansang Pilipinas. Did Smartmatic, in partnership with the Comelec, commit the biggest election fraud in Philippine history? A transmission activity was captured as early as May 8, one day before the election. A transmission activity was captured as early as May 8, one day before the election. We decrypted more than 600,000 pages, Your Honor. And it took many months. Based on more than 600,000 pages of decrypted documents provided by the Comelec itself, plus a few hundred thousands more, evidence of massive fraud and election tampering is now finally revealed. Look at the picture, the biometrics was there. Nilalako po yun sa mga politiko. Pinapakita po nila sa laptop na may hawak po silang voter database. Tapos ang benta po, bawat ulo. Tapos ang benta po, bawat ulo. Tapos ang benta po, bawat ulo. My message to the Filipino people. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. It is very sad to note, just very recently, Smartmatic won in a bidding for use again in the upcoming presidential elections of 2022. From Sambasulta, we appeal to President Duterte to certify as urgent hybrid election system, people's version, otherwise known as House Bill number 3896, to the Senate and Congress for its passage and enactment to safeguard the true mandate of the people and to abolish the Smartmatic automated election system out of the Commission on Election, which had been widely known for its frauds, cheating, and other anomalous activities in its operation. In the past elections, it has been observed and tested. It favored the rich, moneyed, and wealthy politicians. It is now high time. It is now high opportune time to abolish the Smartmatic for the sake of Philippine economy, reforms, and transformation. From Aparit to Tawi-Tawi, the chorus call is to abolish the Smartmatic. I and my family, my clan, friends, and relatives, and majority of the constituencies in Sambasulta hereby reiterates to Malacanang to keep out the Smartmatic and replace it with hybrid election system, people's version known as House Bill number 3896. If the Smartmatic will remain as the conduit of the Commission on Election, we cannot produce, the Philippines cannot produce good leaders. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. There's 300 million in this bank.
You can see, I think there are about 32 passbooks. So there's 300 million in this bank. Naglabas na ng arrest warrant ang Senado laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Ipinaaresto si Bautista dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig ng Senate Committee on Banks kaugnay ng kanya umanong tagong yaman. You have deposits that are about 400,000, 500,000, and they're done almost every day. You have deposits that are about 400,000, 500,000, and they're done almost every day. You have deposits that are about 400,000, 500,000, and they're done almost every day. They're enough to really kind of make you panic. Hello, Mr. President. Mr. President, naalala niyo ba yung pangako niyo noong nasa Japan kayo? Sabi niyo po, hindi niyo po gagamitin yung Smartmatic. Papalitan niyo na po dahil ito ay ugat ng mga dayaan noong nakaraang eleksyon. Sana po tuparin niyo yung pangako niyo. Kasi po, alam niyo ba, Mr. President, na yung Smartmatic muli ang gagamitin nila ngayong 2022? Aware po ba kayo na nanalo po sila sa bid? Ito po ay pinaboran ng COMELEC. How come? Mr. President, kayo po yung nangako. Sana po mabigyan nyo ito ng pansin. Sana po alam nyo ang nangyayari ngayon sa COMELEC. Meron pong dalawang company na nag-bid, Mr. President. Unang-una yung Smartmatic. Pangalawa yung PowerServe Incorporated. Imagine na yung Smartmatic muli ang gagamitin nila ngayong 2022. Na yung Smartmatic muli ang gagamitin nila ngayong 2022. Aware po ba kayo na nanalo po sila sa bid? Ito po ay pinaboran ng COMELEC. How come? Mr. President, kayo po yung nangako. Sana po mabigyan nyo ito ng pansin. Sana po alam nyo ang nangyayari ngayon sa COMELEC. Na yung Smartmatic muli ang gagamitin nila ngayong 2022. Aware po ba kayo na nanalo po sila sa bid? Ito po ay pinaboran ng COMELEC. How come? Mr. President, kayo po yung nangako. Sana po mabigyan nyo ito ng pansin. Sana po alam nyo ang nangyayari ngayon sa COMELEC. Meron pong dalawang company na nag-bid, Mr. President. Unang-una yung Smartmatic. Pangalawa yung PowerServe Incorporated. Imagine, ang bid ng Smartmatic is 637.4 million against doon sa nagbid ng mas mababa. Ang bid ng PowerServe Incorporated is only 490 million. That's a big difference. Imagine, mas mahal di hamak po sila, Mr. President, ng 147.4 million. Sa halagang niyan, Mr. President, marami na po tayong mabibiling vaccine. Sana po pagbigyan niyo po ng pansin ito. Hindi ko po alam kung aware po kayo, kung alam nyo na po ang nangyayari ngayon sa COMELEC, na ang nanalo po ay ang Smartmatic muli. Ito ay gagamitin muli sa 2022 election. Hindi po katanggap-tanggap dahil alam na po natin yung Smartmatic ay ugat po ito ng mga dayaan ng nakaraang eleksyon. So kung ito ay gagamitin na naman natin sa darating na eleksyon, ano na lang po ang mangyayari? Gusto na naman nating makaupo yung mga politiko na hindi naman binoto ng tao, kundi binoto ng Smartmatic machine? Mr. President, please, gawan niyo po ng paraan. Mas malaki po ang matipid ng ating pamahalaan kung mas paboran po natin yung isang PowerServe Incorporated. Napakababa po ng bidding nila is 490 million against sa Smartmatic na bid na 637 million .4. That's a big difference. On or about 7:30 in the evening on May 9, Smartmatic's Marlon Garcia, a Venezuelan national, admitted entering a new script or computer command in the PPCRV transparency server. Note that this change was not done before the elections, not when they were doing the pre-testing, but during the transmission of results from our canvassing boards nationwide. It was after this particular act of computer programming wizardry that votes for this representation started to slow down.
and the votes for another candidate started to accelerate at an unprecedented and linear rate of 45,000 votes for every additional 1% of votes counted. This, by the way, is the very same Marlon Garcia who was charged with electoral sabotage for doing the very same thing during the 2013 election. Ako po, si Rolito Montira, na isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Ako po ay kasapi ng PSPH, ang People's Alliance for Clean Election of the Philippines. Ako po ay kumukundi na sa lantarang panggagago at panlilinlang sa atin ng Kumilig at ng Smartmatic. Alam ko na ang nanalo sa biddings ng Kumilig ay ang lowest bidder. Pero anong ginagawa ng Kumilig? Dinisqualified nila ang lowest bidder at sa Smartmatic nila binigay ang award. Kaya tutol ako na Smartmatic pa rin ang gagamitin sa darating na halalan dahil lugod sa ating kaalaman na ang Smartmatic ang siyang ugat ng lahat ng magulong halalan dahil ito'y ginagamit sa pandaraya kasabwat ang Kumilig. Kaya nananawagan ako sa taong bayan na ating suportahan ang Hybrid Election System House Bill number 3896 upang mapatalsik ang Smartmatic at ang mga kasabwat na mga tiwaling opisyal ng Kumilig. Dahil alam kong ito'y ating mapatalsik ang Smartmatic, sigurado ako na magkaroon na tayo ng malinis at mapayapang halalan na walang kaguluhan at pananakot sa taong bayan. Hello po mga kababayan, magandang araw sa lahat, lalo na sa ating mga kasamahan, mga kadidiis, o ano pa man. Ako po si J. Aguilar, isang ordinaryong Pilipino na namumuhay sa ating bansang Pilipinas at isa sa mga taong nagnanais ng tunay na pagbabago sa ating bayan. Ngunit kahit anong gawin o kahit anong pagsisikap ng ating pinuno sa ating bansang Pilipinas, ang ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung ang lahat naman ng mga nakaupo sa gobyerno mula sa lokal hanggang nasyonal ay hindi nakikiisa sa kanyang layunin na tunay na pagbabago sa bayan, ay walang mangyayari na pagbabago sa bansang ito. Ito lang mga kababayan, gusto ko lang makarating isang panawagan na sana po ito'y magaganap at mapapakinggan ng ating mga nakaupo, lalong-lalo na dyan sa bababa ng panukalang batas sa Senado o sa Kongreso. Alam natin mga kababayan, tayong lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap na mga kababayan natin na biktima sa isang panlulupig at sa isang mandarayang Smartmatic na ito na kinakandili ng walang hiyang Kumilig na yan, na hanggang ngayon ay kahit naririnig ang buong sambayan ng Pilipino na nais na iwari at iabulis ang Smartmatic na yan, dahil yan ang isa sa mga nagpaparusa sa ating bayan, dahil halos lahat na nakaupo dyan sa gobyerno na nakikinabang dyan sa Smartmatic at nananalo hindi sa pamamagitan ng boto ng sambayan ng Pilipino, kundi nanalo dahil sa pira na binabayad dyan sa Smartmatic na yan.